Salamat sa ating lahat mga kababayan. Muli po ay nagbabalik ang ating programa sa ating pong himpapawid para po sa lahat ng may mga katanungan. At ang nais po ng mga ilan diyan ay talagang reality based. Para sa po dyan sa inyong lingkod ay bumabati po tayo ng napaka ligayang bati sa lahat ng mga nakikinig po at sumasubaybay ng ating programa. Kalusugan po natin para po sa lahat ng mga kakaroon ng pag-asa sa ating dakilang Panginoon na lumika ng ating pong buhay. Ang hurado po ng buhay ay walang iba kung hindi po yung ating pananaw o kalamangan at kalaman, katangian at kalagayan sa buhay, kundi malapay ito po isang masiding pananampalataya sa ating pong dakilang lumika. Wala po sa isip, wala sa puso, wala sa katawan po ng ating pagkatao. Ang magkaroon po ng pagkakaroon ng kaligtasan sa ating pansariling buhay. Ang sino maghahangad po ng kaligtasan ng kanyang buhay ay mawawala. Malapay ang nagbibigay po at nagliligtas ng ibang buhay ay sadyang bibigyan ng Panginoon ng kaligtasan. Nasusulat po yun sa banal na kasulatan. Okay? At sa gabi pong ito ay tatalakayin po natin ang katanungan kung ano raw po ang kasagutan. No? Kapag ang isang tao po ay hindi na nakakaramdam ng pagpasok o paglanghap ng hangin o hininga sa kanyang katawan. No? So yan po yung ating respiratory at saka yung ating pong vascular, no? Puso, no? Hindi na. Totally failure. You are like a small fish had been caught by a fisherman and put in the side of the ocean and the shore, no? Without water. You cannot even feel that you've been has this good air of breathing. Hindi mo maramdaman ikaw ay nakakalanghap ng hangin sa iyong hininga. Kaya po kung kayo may mga nag-iiyakan, diretso na po tayo sa ating grounded na talakayan. Pwede po kayong magkomento, no? Nandiyan po sana kaya makatulong yung ating mga komento sapagkat napaka serious po na bagay na ating po tinatalakay, ang mga ilang maraming naghihirap at umiiyak sa mga ospital, klinika o mga sinusugod sa mga transport vehicle ng barangay or emergency vehicle ng gobyerno o private man. Naglaro lang sila ng Jack and Poy, uminom, inatake, sinugod sa ospital, wala nang buhay. Marami pong ganyan. Kaya po sabi ko sa atin, kahit po ito'y maparating natin sa kinaukulan, sa NBI, sa PNP, sa Marines, alam po nila yung sinasabi ko. Dangan lang po ay talagang hinahamon po tayo ng mga kaibigan natin na nagtatanong kung ano talagang misteryo ng langguwahe na to na dapat maintindihan ni Juan de la Cruz na gayak na nagbibigay ng lungkot sa lahat po ng mga biktima na mga pamilya, no? Mga biktima na talagang walang kalamalam sa dusa ng karamdaman. Sinasabi ko nga po, walang baser na nais pong lumabas at magpakilala, puro anonymous. Mamimili ka lang, Diyos, husgado, hospital, ang siyang magiging hurado sa iyo, ang sagot ba naman sa atin, nasa sarili mo yan. Dapat po kung kayo bibigay ng conclusion, pakilala ka. Handa naman kaming magbigay ng komento ng pasasalamat, kapatawaran, maugasan ng iyong angas. Hindi naman po dito katulad ng mga idol namin ang naghihintay sa iyo sa labas ng warehouse emergency.
Hindi na yon, hindi na uso yon. Matagal nang hindi uso sa amin yung mga guardians. Ang maghihintay sa inyo sa amin ay San Miguel Beer, Tanduay. Malalasing ka, hindi na uso yung suntukan dito, wala na yan. Pag kayo po yung nakipaghamon sa amin ng suntukan, wala na yon. Hangin lang, awan ko lang kung makilala mo pa ang tatay at nanay mo. Ha? Bisik lang ng konting tubig, awan ko lang kung hindi ka maging gwapo. Ha? O, lasing ka sa amin, kami guardians po kami. Hindi po kami yung masasabi mo na nakikipagbasag ulo. Pumapatos sa basag ulo at sira ulo. Wala ho yun. Hindi na uso sa amin yung mga guardians. Tandaan po ninyo. Long live mga guardians. At dapat makilala ka, no? Yan ang talagang tatak guardians. Walang iwanan. So, ganyan po kami pumatnubay sa kalusugan. O, naghihintay po sa amin, hindi warehouse, no? Ang naghihintay sa inyo, inuman. Pag kayo po naging membro namin, kasayahan. Hindi kalungkutan, hindi mga pigati, no? Kaya sa mga idol ko, salute. Sapagkat tumalino po ang inyong lingkod dahil sa mga idol natin. Siyempre, pag nag-idol ka ng mga idolize natin, dapat higitan mo sila sa talampakan. Malampasan mo lang kanyang kuko. No? Kahit na tayo ay isang mahirap. Ganun po laban niya. So ngayon, may 4 po at pampito na nagtanong sa amin, paano kung ang isang biktima ay hindi na nakakaintindi at nagsasabi na hindi na siya nakakaramdam na siya ay nakakahinga. Paano ang mabuti mong gawin? Yung tinatawag po natin abdominal cavity at chest cavity, yan po yung lingwahe ng internal organ. Nandiyan po yan, stomach, diaphragm, liver, pancreas, adrenal gland, uterus in the female sa babae, testis sa lalaki, nandan din po yung endocrine gland, no? Autoimmune system, no? Nandiyan din po ang spleen, no? Nandiyan may mga quadrant po yan, lower quadrant, right, lower and upper quadrant, left and upper. And to the middle is your conceptional channel, binubong, mga gastritis na mga area, umbilical cavity, nandiyan din po yan. So yan po may mga pulso na dapat mong ingatan sa ating kalusugan. Kaya kung boxer ka, you are depending to not being hit by your opponent. Once you are in the dwelling fight, no, it's very facial and crucial. Once it being strike out and hit by the hit, no. One strike you're gonna knock down by these impacts, so deadly, no, if you do not intercept these kinds of blow. So it look like same with this rescue in health medication. That is the language of our autoimmune system in the body. So, right after you understand what I'm talking about is, you must understand the miracle. So, nandun po yan hindi pwedeng mauna ang chi of death level. It's always come to communicate with one creative master, you know, and that is the Son of God, and then the Holy Spirit, and the true master, God the Father. No? All of denomination, one God, one nation. So, lahat po yan ay dapat po natin maintindihan ang lingwahe niyan. No? Kasi po yan, autoimmune system, autonomic. Ayan po ang nagbibigay po ng rescue. So, sa mga Pinoy po na makakaintindi to, yung pong nakaramdam ng katulad naming assassination. Pag hindi po kayo nakaramdam ng assassination, hindi ka napitik sa inyong judo, puro ka nalang bali, puro ka pilay, puro ka hilot, no? Ang inabot mo lang sa master mo lang, talagang you are one of the victim of this
notorious attack of this deadly vascular and respiratory failure. Kaya po nagkakaroon po tayo ng failure dyan. Ito siyempre nagkaroon po yan ng tinatawag natin na pulmonary hypertensive impact. Nag-collapse na po yun, nag-block yung inyo pong pulmonary arteries. Hindi na po siya levelize sa systematic level ng oxygen. Blood circulating within the body organ. So, kailangan po yan, lagi po nasa level, systematically, para mawala yung hypoxemia, hypoxia, no? Kaya sa mga nagkakaroon po ng mga problema sa baga, sa puso, enlargement, obstruction, mga butas, no? Ay kailangan po natin itong langgay ng ating pong programa. At katakataka naman talaga, walang nakikipag-duel po sa inyong lingkod. Wala po yan. Kaya po pag na-master po ninyo yung Chi of Death, and you deserve to understood this meaningful of Chi, you might be catch a big surprise because it will happen to your family circle. In the true to life story, it will come to you whether you do not expect it, because that is the true to life story. Ano? Reality base na sinisigaw ng ating mga idol. Siyempre, katulad po ako ng mga idol namin na sadyang pumapagitna at pumapalaot at tumatanda, at kailangan po natin magsalita kahit papano na ang inyong pong lingkod ay untouchable, na wala pong pwedeng mag-question, na hindi ko po pinapatulan ng inyong mga suliranin. Kaya po pag sinasabi po natin na neurovascular, lahat po yan skeletal muscle ng ating pong human anatomy is totally affected. Kaya may lumapit po sa akin Dok, marami ko ng doktor. Lahat na pinatulang kong doktor. Luzon, Visayas, Mindanao, Luz Biminda hanggang abroad. MRI, CT scan. Gumagaling naman ako pero pabalik-balik. Sabi pa, how deadly you wish to understand the Chi of Death. 100%. And then feel the deepest sympathy. Lose your breathing. Tanggalan kita ng hininga. Mawawala yan. So, sabi ko, ang sinasabi ng iyong doktor sa una, tatlo ang tumama. Meron kang herniation. Hernia. Do you believe me? Sabi ko sa kanya, do you believe me? Abroad yung nakasagap ng herniation na yun. Hernia. Inguinal. Saan tumama? Left and right? Pelvic. Sabi niya, right. Sometimes both pelvic. Nasa gilid po yun right away, you gonna feel the death energy. Accept it. Sabi, Dok, baka naman, kadalasan baka naman hindi bumalik yung aking hininga. Babalik yan. Charging yan. Basta't maniwala ka lang kay Lord. Kaya po, minsan, hindi ko na po ginagawa yung ganon. At hindi na kasi bumabalik yung iba kasi nga, ang procedure ng araw ay crucial. Ngayon po, bukod na. Magic na lang. Nang nag-engage po ako sa spiritual, ginamitan ko na lang po ng spiritual. Kaya yung ngipin ko po ngayon, lahat na yata ng dusay na sa akin. Nilapitan ko na lahat ng mga magician, ng mga exorcist na nagbubunot ng ngipin. Nang aking makita pa lamang sa labas ng bahay, tinataboy na ako. Hindi na kita kaya. Hindi ako nagbubunot ng pudpud ng ngipin. Samantalang ang balita sa akin ng mga pinsanan ko dyan sa Marinduque, sa Mindoro, tinidor lang kahit gulping lalim, kayang bunutin. Bakit nung ako'y nakaharap, hindi mo na kaya? Ganun lang po tayo Kaya po yung akin naging master nito, yung pong
lolo ko sa Bisaya, Bacolod. Kaya napakamahal naman magbunot ng isang doktor sa amin, si Dr. Chi, 1,000 na. Kaya umatras na ako. Kaya babalik na ako sa Pasig, doon ako magbunot, kaya 500 lang ang isa. So ganun pa man mga kaibigan, ganap na nais ko pong matumbok ang abdominal cavity at chest cavity. Yan po ay life and death kung hindi po natin malalaman ang vitality niyan. Yan po ay nasa core of abdominal dome ng ating pong diaphragm. Sapagkat ang diaphragm po ang responsible sa lahat ng failure ng ating pong inhalation. Exhale, inhale, inhalation, exhale. Exhalation, inhalation, no? Less and decreasing, no? That is the pipe of drawing air coming out, coming in on our chest. So, kailangan po mag-levelize at ma-flatten niya ng inyong diaphragm. Wherein its responsibility of our autoimmune system, especially the spleen, to replicate and immediately does this function of being a reservoir in his function, being one of the autonomic immunity, just to survive and refill the dying blood vessel of the victim, and to energize this right away, and pull out this valve of the heart, and pull out, open up our airway from our bronchial narrowing tube, especially the alveoli, and related intestinum arteries, no? Intestinum arteries. Kailangan po yung mga ano niyan, yung mga linya na mga segment po ng mga himaymay ay ma-energize po niya, magkaroon ng oxygen level, ma-levelize niya. Kaya po sinasabi ko nga sa mga kapatid ko, sometimes yung papa ko, huwag masyadong ilimit yung supply ng oxygen, sana pumasok sometimes sa 99, 98, 97, huwag i-diffuse pag siya natutulog. Kailangan meron pa rin at least 20%. Kung ang kanyang oxygen level reserve is 91, kailangan po may reserve pa rin na 30%. Para during the time of sleeping habit, hindi po masyadong ma-exhaust yung reserve energy ng kanyang oxygen. Ganun po dapat yun eh. Kasi kahit po yung ibumba ng ibumba yan, ganun pa rin po yan. No? Hindi mag-increase, hindi mag-decrease. Baka malunod pa yung pasyente. As long as wala po yung sign and symptoms, wala po yung tiredness, wala yung sputum, yung phlegm, and the victim will recover and get rid of it right away after the recovery. But it takes too long to convince this hopeless dying patient. You need a lot of prayer and patient, no, waiting for the recovery. Hindi po yung mamagikin lang natin. Hindi pwedeng yun. Alam mo, as times goes by, you need to wait for a miracle. Kahit po tayo Wonder Woman, Superman, kailangan po ang mandatory niyan si Lord. So may mga chi of touch po ang ating pong mga master no araw na ating pong ginagabay sa mga biktima. Kahit po yan ay 3 times, 4 times na atakin sa puso. And the victim will survive. Kaya po sabi ko nga sa ilang nagtatanong, ako po ay nasa dapit hapon na ng buhay, ay hindi ko na po kayang pasukin pa ang hamon ng mga insidente, no? Sapagkat tao lang po tayo, minsan hindi nakapagdasal kay Lord, minsan lasing, humihina po ang chakra at mantra. Transcendental and concentrative technique. Yan po ang kakibat niyan. Hindi lang po yung sasabihin mo na you understand the power and the significance of knowing the death energy.
Kaya po may kalakip yan ng chakra at mantra. Dapat may mga, may katalakayan sa katawan para po yung concentrative impact ng impulse mo ay maalagaan natin. No? Kaya yung papa ko po ngayon, nakikita ninyo, minsan walang hose sa oxygen sa ilong, minsan meron. Kaya nga po, ang sabi ko sa mga kapatid ko, ang bawal-bawal. Pagkain, bawal-bawal. Ang lugar na may mga pollutant, bawal. Kasi po yan ay hazardous sa may mga allergy. Sa respiratory. Kailangan po talaga may taguan yan. Pag may usok ng smoking dyan, nagsunog, mga smoke belcher, no? Mga dust o whatever it is, kailangan po nakakover up yung ilong ng biktima sa may mga asthma at COPD. No? So, yun po ang nalaman ko nung pangatlong rescue na po sa tatay ko yun eh. Kasi pag magaling na, maganda ang oxygen, nasa level 95 na, ilalabas na naman nila. Eh kasi ito ang sabi ng doktor eh, palabasin natin at pasikatan ng araw. Oo nga eh, pero yung environment, may dumadaan ng mga motor, may dumadaan ng mga truck ng basura, may mga nagsusunog, wala pa rin. Nasunod ba natin yung aircon? Nasunod natin yan, in-airconize, maluluto naman ang pasyente sa lamig. At ang aircon po nagdi-diffuse for about how long minutes, alam mo, 30 minutes. So, passing by, po yun, hindi magbubuga ng oxygen. Puro na yung diffuse yan. Less po ang, ang oxygen. So, huwag po sasanayin sa ganun, sapagkat pabalik-balik lang po ang mucus niyan at saka yung hingal. As po ang nilalabas ng aircon, sometimes na po yan, carbon. Kaya po sabi ko tatay, pag alam mo ng carbon na ang nilalabas ng aircon, ganun mo. Tatabunan mo ang ilong at para hindi ka atakihin ng emphysema. Panay ng mga sa dami mo ng carbon sa nilalabas sa katawan mo, may carbon ka bang malalangap. Kaya ang ginawa ko po, kumuha ko ng pangilan-ngilan na yung natural plant, tawag dito, paso na may tanim. Yung mga tawag dito San Francisco na mga may daon-daon na tanim para may natural oxygen. So ngayon po, paunti-unti na po ang tatay ko na nakakalaya sa tank oxygen, no? At alam na po ng tatay ko kung hindi siya makaramdam ng hangin, bagamat may supply siya ng tank oxygen niya, alam na po ng tatay ko ang death energy manipulation, maneuvering. So, yun lamang po ang talagang isa sa hindi talaga natin maunawaan yung method na yan. Sapagkat napaka-critical po talaga ng pag-aaral ng death energy. Talagang lilimutin ng panahon yan. Sapagkat siyempre, ikaw ba naman mawala ng hininga? Mapuputol po talaga yan. Mapaparalyze yung iyong diaphragm. Lahat ng cavity, paralyze yan. Kaya talaga pong yan, didilaw at puputlang yung hasang dyan. Kaya po pag natutunan po yan ng isang pamilya at naituro po sa kapitbahay, maraming salamat sa mga tinuruan natin. So sana napagtanto po ng inyong lingkod ang kasagutan sa mga katanungan, no? So yun po ang problema, yung pong sinasabi natin pulmonary arteries na block po yun. At magbablock pa rin po yan yung mga relativity na mga internal organ na nandyan po sa cavity. No? Marami po yan nandyan sa sternum, no? Sa mga ribs. Marami pong marami pong communicative function yan ng ating internal organ. So, yan po ang inyong dwelling assignment para po subukan po ninyo. Pag po may hindi makahinga,
Huwag po ninyo munang pupukin ang dibdib niyan, yung tawag din CPR, cardiopulmonary resuscitation ng Western. Sa tiyan po muna kayo magpindot, no? Tiyambahan ninyo. So, pinakang tiyamba po niyan nasa right upper quadrant. Pero dahan-dahan po kasi pag nasubrahan po ng pressure yan, it will cause much deadly. More than the attack of your victim. So, napaka-notorious po ang po niyan, balancing of pressure. It look like harmony. For sure, 100%. You are safe. So, Philippines, I will not make it too long and too short. For your information, I am your ancient doctor, native specialist, media missionary, na nagbibigay po ng kaunting idea na kung tayo po ay gising at hindi pa tulog-tulog, marami po nating mabibigyan ng paglilingkod, lalo na po sa lingkod bayan, charity. At siyempre binabati po natin lahat, si Tito George Caredo, si Boss Maligalig, Boss Thomas, Romy Borse, Joman Arcangel, si Tatay John Salen ng One Care Guardians, Stella Bulacan, SGM Mel ng Bukawi, Bulacan, Lawin, Founder Claudio, salute. At sa lahat po ng ating pong mga masugid na nakikinig ng programang ito. At siyempre sa aking apo, Tatay Jesus Ugayri Sr. Pagaling ka, Tatay, at wag nang magtambay-tambay sa lansangan kung saan yan ay marami pong hazardous, polluted enemy tayo, no? Na papasok sa inyong baga, no? Yun lamang magaling ka na ulit-ulit na lang tayo. Huwag na sunlight, hindi mo na kailangan yan. May artificial sunlight dyan sa bahay natin na tumatagos sa hapon. Okay na yan. Huwag magpapasyal-pasyal sa kalsada. Pag nadaanan ka ng motor, truck, shutdown ka dyan. Salute Philippines.